Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo. Nasa second half na po tayo ng taong 2025. As of 4:30 a.m. ay naglabas nga rin po tayo ng thunderstorm advisories mula sa ating iba't ibang mga Regional Services Division ng Pag-asa. Meron po dito sa may Bataan at Zambales, gayon din dito sa may area ng Palawan. Nag-issue po tayo ng thunderstorm advisory. Ibig sabihin, posibleng makaranas pa rin ng mga thunderstorm o mga pagkilat-pagkulog sa may bahaging ito ng ating bansa na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 oras. Kapag pumunta po tayo dito sa panahon.gov.ph at kinilik po natin itong area na to, makikita natin yung mas detalyadong update dito sa ating mga thunderstorm advisory gaya ng kung anong oras po natin ito in-issue as of 3:45 a.m. na maaaring magtagal hanggang 5:45 a.m. yung ating inaasahang mga pagkilat-pagulog sa may bahagi ng Bataan at Zambales. Kaya inanyayahan ko po kayo na bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita nga rin natin ang ating mga thunderstorm advisories, rainfall information at iba pang update sa ating lagay ng panahon. At ngayong araw nga, dito ay naasahan natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan dulot ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon, gayon din sa may area ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan 650 kilometer silangan ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Sa ngayon po ito ay inaasahan natin na medyo malit pa rin yung tsansa na maging bagyo ngayong araw na ito. Nasa medium chance pa rin po ito. Ibig sabihin, in the next within 24 hours, medyo malit pa yung tsansa maging bagyo, pero sa mga susunod na araw ay tumataas yung posibilidad na maging isang tropical depression itong low pressure area na ating minomonitor. So magbibigay pa rin po tayo ng mga updates sa mga susunod na sandali. Samantala naman, in the next 4 days, inaasahan natin magpapatuloy ang maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa pagtatapos ng linggong ito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. Inaasahan naman natin medyo mababawasan na yung mga pag-ulan sa Mindanao sa mga susunod na araw. Ngayong araw nga dito sa bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Central Luzon, kasama din dyan yung area ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at gayon din itong Metro Manila. Asahan natin malaking tsansa ng pag-ulan sa araw na ito, dulot ng hanging habagat habang yung trough o kaulapan na dala ng low pressure area ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na malaking tsansa din po ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Isabela, Quirino, kasama din yung Quezon at Aurora at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang lalabing bahagi naman ng Luzon, makararanas ng mas maliit na tsansa ng mga pag-ulan pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Asahan din yung medyo maalinsangan at mainit na tanghali. Agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 34 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa Bicol ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan dulot ng southwest monsoon. Ang Calayan Islands ay may temperaturang 25 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas na malaking tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Agwat ang temperatura sa Iloilo hanggang 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius at gayon sa Tacloban nasa 26 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, yung hilagang bahagi ng Mindanao, ito po yung area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay posibleng makaranas ng mas maliit na tsansa ng mga pag-ulan pero merong mga localized thunderstorms pa rin at epekto din ng southwest monsoon o habagat. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 32 degrees Celsius.
Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, maaaring pumalaot yung mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa dahil banayad na kasakatamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat kapag may mga thunderstorms, kuminsan nagpapalakas ito ng alon ng ating mga baybayin. Samantala, dahil unang araw po sa buwan ng Hulyo, ito po yung ating inaasahan na usual na track o direksyon ng mga bagyo natin na nabubuo kapag buwan ng Hulyo. Maaari itong tumawid dito sa may bahagi ng Luzon o mag-recurve at pumunta dito sa may area, sa may northeastern part ng ating bansa. Kaya yung binabantay nating low pressure area, posibleng ito po yung maging track o direksyon ng bagyo. Maaari po itong tumawid sa Luzon or dahil medyo malapit na siya sa may area ng eastern section ng Luzon, posible naman itong mag-recurve. So magbibigay pa rin po tayo ng update sa mga susunod na araw. At ito nga po buwan ng Hulyo, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alam po ninyo, kapag buwan ng Hulyo, ito po yung isa sa mga buwan na may pinakamaraming nabubuong bagyo sa loob po ng isang taon. Normally po, yung average natin na bagyo na nabubuo o pumapasok sa panahon or sa buwan ng Hulyo ay hanggang mga around 3 po. Yun po yung average natin, 3 bagyo. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi.